Habang nililibang tayo ng Senado, ng House of Representatives dito sa impeachment proceedings, may mga importanteng mga development na nagaganap sa kasong nakabinbin ngayon sa Sandigan Bayan. Ano po ang mga ito? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Kamakailan lamang ay lumabas una yung balita na si Bong Revilla ay napagbigyan na ng Sandigan Bayan na mag-post ng kanyang piyansa. At diniscuss ko na ito noon, ang ibig sabihin nito ay hindi nakapaglatag ng sapat na ebidensya ang prosecution para sabihin na malakas ang ebidensya laban kay Bong Revilla, kaya siya ay pinayagan na makapagpiyansa. Ang sumunod na sinabi dito ni Boying Remulla na tila mayroong nagkaroon ng ayusan tungkol dito, I think ito ay mga contemptuous na mga remarks. It challenges the integrity of the Sandigan Bayan, for which a motion or a petition to cite him in contempt may be appropriate. Pero nagsabi naman na yung mga Sandigan Bayan justices na they take no offense dito sa statement niya. I don't know why. But still, the defense can still utilize it, yung statement niya, and can file on their own a motion to cite Boying Remulla in contempt. At dito pa lang sa kaso na ito, nakita na medyo humihina ang posisyon ng ombudsman. Ang ikalawang nangyari dito ay yung hindi pinayagan ng Sandigan Bayan yung motion ng ombudsman na isama si former Secretary Bonoan bilang isang state witness. Why is this damaging to the prosecution? Well, it is damaging because I think the ombudsman intended to save si Secretary Bonoan from prosecution. At sabi ko nga sa inyo, medyo kakaiba itong nangyayari dito sa kaso na ito ng flood control kasi ngayon ko lang nakita na mas marami pa yung state witnesses kaysa doon sa mga actual na sasampahan ng kaso. And with Secretary Bonoan now being denied yung kanyang pagiging state witness for the prosecution, papaano na siya ngayon? Anong options left for him? Then he would have to face the music, bilang isang akusado. He would have to hire his own lawyers to defend him. And now he has to stay in jail. Now, in order for him to defend himself, he will be caught in a precarious situation because pag ipagtatanggol mo yung sarili mo, kailangan sabihin mong sinungaling ang ombudsman. Will Secretary Bonoan do it? Gagawin niya ba ito? And yung iba, nagdududa na rito na baka rin gawin na lang sarswela ito na pahinain na lang din ng ebidensya dito kay Bonoan para eventually mapagbigyan din siya ng karapatan na mag-post ng piyansa. But if Secretary Bonoan is denied yung kanyang karapatan or yung kanyang pag-qualify bilang state witness, paano sina Alcantara? Paano sina Bryce Hernandez na bahagi ng DPWH din at lumalabas doon sa mga ebidensya? Actually, sila yung isa sa mga pinaka guilty dito sa kaso na ito because they are the ones controlling yung distribution ng pera, paano ito nilolonder sa mga casino. So, people from the DPWH may still be disqualified from being a state witness kasi baka may iba pang mga testimonya diyan na least guilty. Ito na nga yung sinasabi noon, yung kasi may mga contractors kagaya nitong mga Diskaya noon na dapat sila yung mga unang magiging mga state witness kasi sila yung unang nagpangalan ng mga miyembro ng Kongreso. Sa totoo lang po, ito pong mga contractor, hindi ko sinasabi na malilinis itong mga ito. Kasi bahagi naman talaga sila niyang sistema na ito ng bayaran. Pero sila yung pinakamaliit ang nakukuha dito sa sistema na ito unless magkaroon ka ng ghost project. Pero lumalabas dito na yung mga ghost projects, ang may control din ito ay yung mga DPWH na. At yung mga contractor, nabibigyan na lamang ng mga minimal fee, parang royalty, pag yung mga lisensya nila ang ginagamit. Well, apparently, sa sitwasyon na meron ngayon, ang ombudsman, medyo hindi maganda yung kanilang kalalagayan. At sa isang panayam, sinabi pa ni ombudsman, next time they will do their jobs better. So that means, siya mismo, inaamin niya na mahina talaga. At kung si
Revilla ay napagbigyan ng piyansa. Hindi malayo-layo na itong si Jinggoy Estrada, si Senator Jinggoy Estrada, ay mapagbigyan din. At eventually, ito rin sila, Senator Marcoleta. Well, dahil sa dami ng mga nagaganap sa impeachment proceedings, at tila itong mga balita na ito ay natatabunan. Even sa mainstream media, pahapiyaw-hapiyaw lang na binabalita ito at hindi talaga nabibigyan ng tutok. Pero tayong lahat, tututukan natin ito. Ihahayag natin sa taong bayan kung anong totoong nangyayari dito. At hindi tayo bibitaw dito hanggang makarating tayo doon sa dulo nito at sa katotohanan. Patuloy tayong pagmamasid, makikialam, mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.